What gives a man reason to live? Let our series today show us the answer. Welcome to our series, Pag-asang Panghabang Buhay. May pag-asa pa ba? We live in troubled times. There are wars and impending wars between countries. May mga bansang pinamumunuhan ng diktador. Sa sariling bayan natin, talamak di umano ang mga korupsyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Hindi na makaraos sa hirap at napakaraming paghihirap while the wealthy get richer and more powerful. Lately, maraming young people ang nagkakaroon ng struggle sa kanilang mental health issues. Personally, meron ka rin bang sigurong mabigat and very discouraging na pinagdaraanan? May pag-asa pa ba? Hindi natin maiiwasan itanong ito during dark and difficult times. Yes, may pag-asa. In fact, posibleng mag-umapaw ang pag-asa even in the midst of suffering. In his letter to the Roman Christians who are suffering because of their faith, ipinaalala sa kanila ni Paul na ang Diyos ang kanilang bukal ng pag-asa. Naranasan mo bang uminom mula sa isang bukal? Tuloy-tuloy ang agos at hindi nauubos ang malamig nitong tubig. Higit pa dyan ang pag-asang ipinagkaloob ng Diyos to those whose faith is anchored in the risen Christ. And this hope comes with joy and peace for those who believe. May pag-asa pa ba? Yes! At posibleng mag-umapaw ang pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Paul prayed this for the Roman Christians because he believed in the power of the Holy Spirit who indwells everyone whose faith is in Christ. Kaibigan, kung pakiramdam mo ay walang pag-asang maaasahan sa mundong ito, bakit hindi mo subukang tumawag ngayon sa Diyos na siyang bukal ng pag-asa? Hilingin mo na puspusin ka ng kanyang pag-ibig at presensya. Manampalataya ka sa kanyang anak na si Jesucristo. And let the Holy Spirit fill your heart. Gawin mong panalangin ang prayer ni Paul sa Romans chapter 15, verse 13. O Diyos, na siyang bukal ng pag-asa, puspusin po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng pananampalataya at pagkalooban po ninyo ako ng kagalakan at kapayapaan. By the power of the Holy Spirit, let hope overflow from my heart and grant me strength to overcome the challenges each day brings. In Jesus' name, amen and amen. Google Bible verses that mention the word hope. Pumili ng 1 or 2 verses na pwede mong aralin ng mas malalim. Let the Word of God speak hope to your heart. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Romans chapter 15, verse 13. Ano man ang inyong pinagdadaanan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Si Jesus ang ating pag-asa. We hope you'll join us again tomorrow para sa pagpapatuloy ng ating series, Pag-asang Panghabang Buhay. I'm Jamie Santiago Manuel.